Good news, ICC update. Finally, Kaufman, gumanti na Trillanes, Remulla na taranta hatol ng ICC. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Well, I can't tell you who gave witnesses to the ICC, okay? But I can tell you what Mr. Trillanes himself said. I mean, I came here with a few articles here. I mean, back in September of 2025, we had Jesus Crispin Remulla, when he was then the Secretary of Justice, I think, saying that the country has no direct relationship with the ICC, which is why Trillanes became a bridge between its government and the responsibility to protect bridge ka daw, Trillanes. witnesses. Sa bagay, mukha naman talaga siyang tulay. Then, I think in October, he also said that Trillanes remains in coordination with the ICC to submit evidence and assist in locating witnesses for the case. That's Trillanes himself. And as of today, Oh, talagang siya nagsipag eh. No? once again, now the Ombudsman comes back and he said, the former Senator Antonio Trillanes, who introduced him to two ICC personnel, and they discussed the protection for witnesses in the ICC case that was filed against the former president, Rodrigo Duterte. Now, there's no secret about Trillanes' distaste, if I can put it that way, for the former president. He's been involved in this case right from the start. He was the person who refused to sign the Gordon report. He was the person who eagerly signed the Quadcom report. He's the person who, when Attorney Sabio died, and he withdrew his support for the communication that he filed right back at the beginning. Ito siguro si Trillanes, no, tuwan-tuwa ngayon sa sarili niya, nakaganti siya kay PRRT, no? Pero lubos na matutuwa to at baka magpapiesta to kapag ang mga Duterte na ipakulong niya. Kasi yun naman talaga ang tunay na goal niya sa buhay niya. Sa tutusin lang, hindi talaga pagsiservisyo sa taong bayan ang goal niya, kundi pabagsakin ng mga Duterte. Siyempre ba naman, masama talaga loob nitong taong to. Hindi ba naman kinuhang Vice President ni PRRD? Diba? Ganito pala talaga magalit ng taong to, ganto katindi, sumama ang loob. Kaya kayo na gustong kumuha dito, no, na running mate, ako. Mag-isip-isip kayo. Pag lumapit sa inyo tong taong to, baka pwede mo akong gawing vice president mo. Sabihin nyo na lang, ay, naku, pasensya na, naunahan ka, gusto sana kitang kunin eh. Naunahan ka, meron na. Ganun na lang. Huwag nyo sasabihin na, hindi, wag na, ayokong maging ka, sasama loob nito. Tignan nyo ngayon, tignan nyo ginagawa nitong tao na to sa sobrang sama ng loob niya, di ba? Iba magtanim ng galit sa Trillanes. Iba magtampo, kala mo bata. Then along came Trillanes himself, along with another attorney, Gary Alejano, and they filed a communication with the court. So he's always been behind the scenes, this individual. What does that mean to you? Well, it means that if he's close to the president himself, then perhaps there is some substance to the allegations that have been made. And is that a problem also, the statement by the Ombudsman saying that he admitted that he met with the ICC prosecutors? Well, it depends what witnesses. If he has been supplying witnesses, which what he claims to have been doing, it depends what witnesses he has been supplying. Essentially, he said that we need to protect the security of the witnesses as well. The Correct. state. Well, yes, witnesses should be protected, yes. But once again, Do you see anything wrong with that? Well, for the protection of witnesses, well, put it this way, it depends what the framework is and how the Filipino government can do that when it's not got an agreement with the courts at the present moment in time. I mean, there could be agreement. If you remember, the deputy prosecutor gave an interview to Rappler on Friday, and I even remember the timestamp, it was somewhere around 18 minutes and 30. He was saying that the OTP, the Office of the Prosecutor, can conclude private agreements with private individuals and also with NGOs and with governments, obviously. That's under Article 54.3d of the Rome Statute. So anything's possible, I don't know. I can seek further clarification. I'm currently contemplating whether I ought to do that. Clarification on before the ICC, you can do that? Well, Trillanes has said so much in the press, then maybe, yes, I will be seeking clarification of what really he was doing. Before the pre-trial chamber, we can do that? Well, I can seek disclosure. I can petition the Office of the Prosecutor. I can ask for the disclosure of documentation. They can refuse, and if they refuse to give me it because they believe that I'm on a fishing trip as opposed to seeking it for some legitimate purpose, and I do have a legitimate purpose in mind, but I'm not going to disclose it to you, then I can go before the pre-trial chamber, before now the trial chamber, should we need to, if the case gets confirmed. All right. So, but essentially, we can say that English na usapan. that's one of the basis for saying that this is a politically motivated case.
Well, he says It's it himself. clearly, yeah. He says it himself. Two factors. First of all, Trillanes, a known enemy of Duterte, Oh. admitting himself that he was bringing witnesses to the ICC. Kita mo, talagang ikaw yung nagdadala raw, oh. Hindi kasi sa totoo naman, di ba? Hindi naman makakaano yung mga yan kung wala talagang taong may access dyan sa ICC. Di ba? Nyo, ha? Ito pa yung tingnan ninyo ito. Sinampahan na reklamo ni dating Sandor Antonio Trillanes. Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, huwag niyo kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Syempre, huwag niyo rin kalimutang suportahan ang mga idol natin, Banateros. Syempre, isa dyan si Banat Bay. Ipagpatuloy natin. Sa DOJ, ang 18 nagpakilalang bagman umano ni Zaldico. Kami na mga reklamong sinampahan ni Trillanes at ano raw ang basehan nito? Jiggy, reklamong perjury ang inihain ni dating Senador Antonio Trillanes laban sa 18 nagpakilalang dating security at bagman umano ni Zaldico. Giiti Trillanes, nagsinungaling sila sa kanilang sinumpaang salaysay. Kung babalikan natin, Jiggy, isa si Trillanes sa inakusahan nila na tumanggap umano ng pera mula kay Ko. Nasa $2 million daw o higit 100 million pesos para isuhol sa ICC investigators na una na yang pinabulaanan ng ICC Prosecutor's Office. Samantala, sinampahan naman ni Trillanes ng reklamong cyber libel at incriminating an innocent person ang abogado ng grupo na si Attorney Levito Baligon. Damay din sina dating Congressman Mike Defensor, dating broadcaster na si Jason sa at dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy. Aminado si Trillanes na nakipag-ugnayan siya sa ICC investigators pero hindi raw totoo na tumanggap siya ng anumang halaga mula kay Ko. Naniniwala si Trillanes na ang kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng mga Ayun na naman. Lahat na naman ng mga bagay talagang kampo ng mga Duterte. Kampo ng mga Duterte. Naunawaan naman natin si Trillanes sa mga pinaggagawa niya. Talagang lahat ng mga nangyayari na laban sa kanya, talagang sa kampo ng mga Duterte nang gagaling. Yun talaga ang paniniwala niya. Pero sana naman, lahat ng mga lumalabas na aligasyon laban sa mga Duterte, tanggapin mo na galing sa iyo. Parang ganun. Siyempre, alam naman natin, galit ka. Oh, ba't ikaw hindi mo matanggap? Hindi ko sinasabing yan na tumatanggap ka ng pera. Wala akong pakialam dyan. Hindi natin dapat pag-usapan yan, tumanggap ka man o hindi. Di ba? Ang pinag-uusapan natin dito is talagang kitang-kita sa yung mga muka. Ano ba tawag doon? Yung basta yun na yun. Yung tipong gustong-gusto mo talaga na ang mga Duterte ay mawala sa paningin mo. Kaya ito, isa din tong taong to na sinasamantala yung panahon ngayon. 'Di ba? Sinasamantala niya yung panahon ngayon na umaayon sa kanya. 'Di ba? Na alam niyang kinakampihan siya. 'Di ba? Oh. Kaya malaking pakinabang sa kanya ng panahon na to. Kaya nga, isa to sa nananawagan na magsanib puwersa labang kay BP Sara. Kasi itong taong to, alam naman natin na natatakot na to . Kinakabahan na to sa mga nangyayari. Hanggat wala siyang nakikitang progreso na si BP Sara ay hindi na i-impeach, kinakabahan tong tao na to. 'Di ba? Kumbaga yung pinapakita niyang lakas ngayon, hinuhugot niya na lang. No, hinuhugot niya na lang hanggat pumapabor pa sa kanila yung pagkakataon. Kaya talaga sinasabi ko sa 2027, malalaman mo na kung sino ang mga taong aatras, kung sino yung mga taong maninindigan talaga. Gusto nyo malaman? Abay, tinanong namin yan kay BP Sara Duterte. Madam, ikaw daw po ba ang nasa likod nitong mga sundalo? Para malaman ninyo, panoorin nyo yan. Mamaya, i-upload dyan. Alam ko, ngayong araw na ito, i-upload dyan, ha? Panoorin ninyo, okay? para anya sirain ang kredibilidad ng ICC investigators. Narito ang ating senador. Ang ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi... Una-una, wala nang dapat sirain sa'yo. Tagal ka na sira. Sirang-sira ka na. Hindi, totoo naman . Bakit ka pa sisirain? At saka sa totoo lang tama naman si Sir Banat Bay doon. Wala nang dahilan ang mga Duterte para sirain ka. Ang dahilan lang ng mga Dutertes ngayong panahon na to
is ipagtanggol nila yung sarili nila laban sa'yo. Yun na lang talaga. Pero kung sinasabi mong sisirain ka, eto paninira lang sa akin to, para saan? Ano bang mahihita nila sa'yo kapag siniraan ka nila? 'Di ba? Hindi, pag tumatakbo ka sa eleksyon, talo ka naman. Partida na yun, wala pang naninira sa'yo na. 'Di ba? So, hindi ka naman ganun kalakas sa politika para sirain ka. Kapag sinira ka, anong mapapala nila? Wala. Diba? Siguro mas maganda na lang kung ano yung mga nagiging aligasyon sa'yo, sagutin mo na lang ng maayos. Diba? Pero syempre, hindi naman siguro na magsasalita ang mga tao laban sa'yo kung wala naman talaga nangyaring ganun, kung walang ebidensya. Hindi ko naman sinasabing guilty ka, ah. Sa akin kasi siguro baka mamaya meron silang ebidensya talaga na nagpapatunay laban sa'yo. Diba? Yun siguro yung ipalabas mo. Ipalabas mo sa kanila. O, diba? Hindi ka manalong mayor eh. Oo, yun nga yung sinasabi ko. Hindi ka nga manalo Hindi sa nyo ba politika. napansin? Hindi ka nga manalong mayor, bakit ka pa sisiraan? Oo. Sira ka na sa taong bayan. Yan ang katotohanan. Ikaw, masyado kang ilusyonado. Hindi ka na kailangan siraan. Sira ka na talaga. Kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations. Ang hinala ko na ito ay gagamitin ni Kaufman para panabutahe doon sa trial, doon sa kaso sa Dahig. Camille, anong sagot dito ng kampo ng mga kinasuhan ni Trillanes? Jiggy, para kay dating Congressman na Mike Defensor, karangalan daw na mapasama siya sa reklamo. Tutulungan daw niya itong mga nagpakilalang bagman, Nico, para nga hindi matulad kay Orly Gutesa. Si Gutesa ang retiradong sundalo na dati umanong security aide ko at nag-deliver ng kickback sa mga politiko kabilang si House Speaker Martin Romualdez. Humarap siya noon sa pagdinig ng Senado pero wala ng impormasyon kung nasaan siya. Samantala, may paglilinaw naman ang isa sa mga dating security umano, Nico. Narito ang kanyang pahayag. Pero kami natin, hindi kami pro Duterte lahat, hindi kami pro BBM din. Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na Yon. aming salaysay. Sana restituin nila kami, bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. Sa totoo lang kasi itong mga to, anong dahilan nila para, kung sinasabi, nagsisinungaling sila. Kasinungalingan yung mga sinasabi nila laban doon sa inaakusahan nila. Ano naman kaya yung dahilan nila kung magsisinungaling sila? Alam naman nila na pwedeng maging delikado ang buhay nila. Alam nila na pwede silang makulong once na nagsisinungaling sila. Alam nila kung ano yung mga pwedeng ibato sa kanila. Di ba may time pa ba sila sa ganun na magsinungaling? Kaya ako nag-iisip ako eh. Ngayon kung sasabihin ng iba na nagsisinungaling, mag-isip din sana sila. Ano yung dahilan nila? Di ba? Huwag naman na sabihin na hindi. Inuutusan ng mga Duterte yan. Duterte ang nasa likod niyan. Sa tingin nyo ba yung mga yan tanga? Yung mga retirado na yan? Alam naman nila yung mga Duterte nga ngayon pinababagsak, hinihila pababa, pinagtutulong-tulungan eh. Bakit sila kakampi doon? Alam nilang maiipit sila ron. Alam nila na pwede silang madamay. Kung si BP Sara yung kinakampihan nila. Siyempre kung ako kakampi, doon ako sa pabor talaga, yung talagang alam ko na may pwesto, yung alam ko mapoproteksyonan ako. Doon ako kakampi. Di kaya yung mga yan, nagsasabi ng totoo o ano? Kasi di ba ako nagtataka, anong dahilan nila para magsinungaling sila? Mambintang lang ng magbintang o magsalita lang ganito? Wala ako nakikitang dahilan. Ano, para ipagtanggol nila sa Saldico, para pagtibayin yung mga sinabi ni Saldico? Kita mo naman pati si Saldico di ba? Tagilid. Parang yung mga sarili nila, hinain nila sa mga leon. Papahamak nila yung sarili nila kung nagsisinungaling sila. Yun ang tanong ko kasi, di ba? At anong reaksyon ng ombudsman sa mga aligasyon ng grupo? Jiggy, para kay Ombudsman Boying Remulla, ang politika ang nakikita niyang motibo sa mga aligasyon. Layon daw nito na hikayatin na mag-aklas ang militar laban sa gobyerno. Inaalam na raw ng Office of the Ombudsman. Hindi naman siguro ganun.
Ang pagkatao nitong mga nagpakilalang dating security ni Ko, ang ilan daw sa kanila ay napag-alamang may murder case at natanggal na nga sa serbisyo. Dagdag pa ni Naku, Remulla, patay hindi ka. sapat. May murder case na. Ayan na, nananakot na. Diba? Nilakihan na yung kaso. So ayan na, nananakot na. Talagang tila, ayaw niyong tumigil. Murder case kayo ngayon. Yari kayo. Yun eh. Alam mo kung bakit? Parang makulong. At matakot yung iba pa. Oo. Ang joint affidavit ng 18 dapat daw ay magsumite sila ng tig-iisang affidavit para mas malinaw ang kanilang testimonya. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. They're trying to create a political tipping point. What more? Naks- Ano natin yun, di ba? Sarado kaagad. Hindi mo na imbestigahan. Hindi mo na kausapin. Sarado na kaagad. Kaya nga nakapwesto ng ganyan yan dyan eh. Diba? Yan talaga ang trabaho talaga niyan. Protect, hindi protect the innocent. Protect my friends. Diba? Isa ka nakikita mo, dapat iniimbestigahan mo nga naman yan. Sinasarado mo agad yung ano na yan. Usapin na yan. Ba't ganun? Yung mga nagnakaw na opisyal ng DPWs, ginawa nyo pang state witness. You know why? Kasi sa panahon ngayon talaga, yung mga yan na tumitestigo laban sa mga kaibigan nila is hindi talaga nila planong pakinggan yan. Kaya kung may mga testigo na lalabas ngayon laban sa mga kaibigan nila is talagang walang mangyayari. Yun talaga ang pinakamasakit na katotohanan na dapat nating tanggapin lahat. Walang mangyayari. Hindi mareresolba kung ano yung dapat maresolba. Matatapos lang yan at may mangyayari dyan kung sakasakaling mag-iba. Mag-iba ng pamamalakad sa gobyerno natin. Mag-iba ang administrasyon. Doon talaga yon. Doon magkakaroon ng progreso lahat ng mga yan. At siguradong yung mga witness na yan, magkakaroon ng way lahat ng mga sasabihin nila. At siguradong papakinggan. The difference is, hindi nila tinuro si Romualdez at si Marcos. This one, tinuro nila si Romualdez at si Marcos. Ganun lang naman eh. Okay tayo sa paglabas ng katotohanan as long as hindi nyo ituturo si Marcos at saka si Romualdez. Pero pag itinuro nyo na sila, alaban na kayo. Case closed. They want a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. They're creating a tipping point. Siyempre, utang na loob. Sino ba naman na naglagay sa kanya dyan? Ayun, at ating natungayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV. At siyempre, natungayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.